1,004 na taon na ang lumipas. Sa loob lamang ng 4 na taon, nagkaroon na siya ng 5 anak. Ang ika-5 anak sa sinapupunan ni Tu Shan ay wala pang senyales ng pagsilang, na labis na nagpapagalit sa kanya. 1,005 taon na ang lumipas, narinig niya ang sinabi ng sistema kanina, at kumunot ang kanyang noo. Mukhang may mali. 1,006 na taon na ang lumipas. Ang asawa ni Tu Shaola na si Jiang Ju ay sa wakas ay bumalik mula sa Huangquan Mansion, na labis na nagpasaya sa kanya. Ang larawan ng dalawa na magkayakap ng buong pagmamahal ay lumitaw. Ngunit habang magka-intimate, sensitibo niyang nakilala sa katawan ng kanyang asawa ang amoy ng ibang babae. Nang marinig ito, lubos na natigilan ng manghuhulang si Jiang Ju sa kasalukuyan. Ang asawa ni Tu Shan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya. Malinaw na siya ang asawa ng Heavenly Demon Lord na ito. Hindi nakapagtataka na iniiwasan niya ang dalawang saksak ng espada. Tila hindi niya nakilala si Jiang Ju bilang kanyang sarili, inulit niya, ang asawa ni Tu Shaolan, si Jiang Ju. At nang mas gising siya, nabigla upang muling makakilos, napagtanto niya na ito ang kanyang pangalan, ang hinaharap ng ibang tao at pati na rin ang kanyang sariling hinaharap, ang anak ng ibang tao at pati na rin ang kanyang sariling anak. Iyon ang nagpatakot sa kanya at naglabas ng malakas na boses. Sa oras na ito, binago niya ang kanyang saloobin mula sa takot patungo sa pagmamalaki. Nag-iisip pa rin siya, sino ang may ganitong kakayahan na kayang gawin ang archikriminal na Heavenly Demon Lord na ito na maging isang mabuting ina. Ako pala, kung ganun, okay na. Tapusin ang simulasyon. Baguhin ang kapalaran ni Tu Shan. Upang makita muli ang kapalaran mula sa simula upang suriin, nangangailangan ng 1,000,000 merit points mula kay Tu Shan. Ang kasalukuyang merit points ni Tu Shan ay minus 11,250,000. Maaari mong piliing ubusin ang iyong mga merit points upang baguhin ang kapalaran para kay Tu Shan. Ang kasalukuyang merit points ay 89,539. Ang ekspresyon ng marinig ang lihim ng Heavenly Demon Lord na ito ay laging nalilito, natigilan, at pawis na bumababa. Naisip din niya na hindi maganda ang hinaharap. Kaya, kung gumastos ng kaunting merit para baguhin ang kanyang kapalaran upang hindi ako mapatay niya. Mahigit 10,000,000 merit points. Anong malupit na bagay ang ginawa ng babaeng demonyo na ito? Bakit hindi siya pinaparusahan ng kamatayan ng langit? Ang mga merit points na naipon ko sa paglipas ng mga taon, hindi sapat upang baguhin ang isang bahagi ng kanyang buhay. Nakita ba ng munting Ginoo ang kapalaran? Ang Heavenly Demon Lord ay nagpasensya lang kanina, at maaari lamang siyang bamulong sa kanyang ulo. Kung sasabihin ko ang totoo, tiyak na papatayin ako ng mga tauhan ni Tu Shan. Nakialam ka sa Heavenly Mandate. Maaari mong piliing itago ang mga lihim ng langit. Ang gantimpala ay negative merit points na 100,000 points. Parusahan ng siyam na parusa at kulog. Mga parusa hanggang kamatayan. Nakialam ka sa Heavenly Mandate. Maaari mong piliing ibunyag ang mga lihim ng langit upang parusahan ng merit points plus 10,000 at pumili ng isa sa mga sumusunod na parusa. Tulad ng dati, piliing itago ang mga lihim ng langit. Bagamat parusahan ng 3 kalamidad, hindi sinabi ng sistema na kailangan mong mamatay. Ngunit sa pagkakataong ito, nilinaw sa akin ng sistema, kung hindi mo sasabihin, patay ka. At ang 3 gantimpala na ibinigay ng sistema ay, 1. Karanasan ni Tu Shaolan sa pagpapalaki ng anak. 2. Miscellaneous book, 10,000 Ways to Train the Husband. 3. Kalahating Jade Pendant. Labis na nalungkot si Jiang Ju. Hindi. Piliin ang pangatlo. Ang ordinaryong Jade Pendant na ito ay walang anumang kapangyarihang espiritual. Hindi ko alam kung bakit kalahati lang ang natira. Nahawaan ng aura ni Tu Shan, dapat itong magtago ng mga lihim na may kaugnayan sa babaeng ito. Ang may hawak ng kalahati ng Jade Pendant na ito ay maaaring arbitraryong hilingin kay Tu Shaola na gumawa ng isang bagay. Sa Jade Pendant na ito, ligtas ako. Muling umitim ang mukha ni Tu Shaman. Walang tigil ang paggalaw ng kanyang buntot. Munting Ginoo, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Sa pag-iisip at pagtanggap ng impormasyon saglit, itinaas ni Jiang Ju ang kanyang kamay sa harap at inulit ng 2 beses, binabati kita, Demon Lord. Ngunit nagtanong ang Heavenly Demon Lord, ano ang nararapat batiin?
At sumagot si Jiang Ju, 1,000 taon na ang lumipas, maganda ang relasyon ng Demon Lord, nagkaanak ng 2 lalaki at 2 babae, at masaya rin sa tiyan. Hindi pa siya tapos magsalita nang lumiwanag ang mga mata ng Heavenly Demon Lord Fox. Hindi niya alam kung dahil sa galit o hindi. At si Jiang Ju sa oras na ito ay hindi nagbigay pansin at patuloy na nagsabi, ang panganay na binata ay matalino mula pagkabata, bihasa sa tsismis at sa libro ng mga pagbabago. Bihasa sa Yin at Yang 5 elements, naiintindihan ang maraming bagay mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalawang binibini, si Tan Sheos, ay kambal na kapatid. Ang talento ay napakahusay. Mula sa kapanganakan ay may kamanghamanghang kapangyarihan, bihasa sa pagpatay, mayabang sa buong buhay. Ang ika-4 na anak ay bata pa, hindi pa nag-ensayo ngunit may anyo ng isang santo. Ang katawan ay malinis at walang alikabok. Ang 5 immortal ay nagpo-protekta sa katawan. Ang 5 multo ay nagbubukas ng daan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga